Alam mo bang magandang ideya ang pagbili ng bahay sa market na may mataas na interest rate? Oo, alam ko. Kapag mataas ang interest, ang unang naiisip ay hindi muna dapat bumili ng bahay. Sa videong ito, ipapakita ko sa iyo ang 5 dahilan kung bakit dapat mong isaalang-alang ang pagbili ng bahay kahit mataas ang interest sa market. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang nag-aatubili na bumili ng bahay sa ganitong klase ng market na may mataas na interest ay iniisip nila na mas malaki ang kanilang babayaran. Isipin mo ito, kung ang kakayanan mong bayaran ay $3,000 kada buwan, hindi mahalaga kung mataas o mababa ang interest. Basta kaya mo ang $3,000 kada buwan para sa iyong mortgage. Oo, mas maraming kang bahay na mabibili kapag mababa ang interest pero hindi mo mababago ang buwanang obligasyon dahil iyon ang pinakamataas na kaya mong bayaran. Kung iyon ang afford mong gastusin, hindi na mahalaga ang interest dahil iyon ang halagang i-offer mo para bilhin ang bahay. Oo, mas marami kang bahay na mabibili kapag mababa ang interest. I-analyze natin ngayon. Kung ang interest ay 6% para sa buwanang bayad na $3,200, maaari kang mag-qualify para sa mortgage na humigit kumulang $500,000. Kung ang interest ay 4%, maaari kang mag-qualify para sa $600,000 na mortgage sa parehong buwan ng bayad. Tingnan natin ang kabaligtaran. Kung bibili ka ng bahay sa mas mataas na interest, halimbawa ay 6%. Kapag bumaba ang interest, pwedeng tumaas ang halaga ng bahay na binili mo ng $500,000 dahil sa mataas na demand sa market. Kung magbabayad ka naman ng 6% para sa bahay na ito at bumaba ang interest, ngunit hindi nagtaas ang halaga nito, mananatiling $500,000 ang presyo ng bahay. Fast forward natin ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon, kung bumaba ang interest mula 6% sa 4%, magbabayad ka ng humigit kumulang $40,000 na dagdag sa iyong mortgage bilang interest. Dahil hindi nagbago ang presyo ng bahay, bumaba lang ang interest mula 6% to 4%. Kaya dahil doon, magbabayad ka ng $40,000 na dagdag sa iyong mortgage, tama? Kung naiintindihan mo ang market, mahabang panahon ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maaaring tumaas ng malaki ang presyo ng bahay. Kung bibilhin mo ang bahay sa halagang kaya mong i-offer ngayon, kahit bumili ka ng $500,000 o $600,000, iyon ang kaya mong bilhin at dapat mong bilhin. Pag bumaba ang interest, natural na tataas ang presyo ng ari-arian. Ganyan ang nangyari sa kasaysayan at natural lang iyon dahil tumataas ang demand kapag bumaba ang interest dahil mas marami ang magiging kwalipikado sa mortgage. Isa pang dahilan ay dahil sa interest. Natatakot ang karamihan ng buyers sa pagdedesisyon. Ano ang resulta nito? Bumababa ang demand. Kaya't mas kaunti ang mga buyers sa market. Ito ang pagkakataon na pumili at bumili ng bahay na sulit ang pera kaysa magbayad ng sobra sa hot market. Maaari ka ring makabili ng bahay sa mas mababang halaga dahil mas marami ang sellers kaysa sa buyers. Minsan, may sellers na gustong agad makabenta. Maaari kang makipagtawaran at makabili ng bahay sa magandang halaga. Isa itong dahilan kung bakit dapat mong isaalang-alang ang pagbili ng bahay kapag mataas ang interest. Ngayon, isipin mo ito. Kung bumili ka ng bahay at bumaba ang interest, kung tumaas ang presyo ng bahay, maaari kang mag-refinance o palitan ang mortgage sa mas magandang produkto. Ito ay maaari mong gawin. Kung pwede sa mortgage terms mo na palitan ng lender, maaari mo itong gawin. Kung bumaba ang interest at ikaw ay may variable rate mortgage, maaaring bumaba ang buwanang bayad mo. Posible yan. Kung tumaas ang halaga ng ari-arian at lumaki ang equity mo, maaari kang mag-refinance at kumuha ng equity mula sa property. Isa pa sa advantage at alam kong sasang-ayon ka na kapag mas marami ang sellers kaysa sa buyers, mas malaki ang iyong bargaining power. Magandang pagkakataon yan. Kapag mainit ang market, kahit ang mga hindi magandang bahay ay naibebenta sa sobrang taas na presyo dahil sa laki ng demand. Laging nagpapataas ng halaga sa anumang bahay yan. Isa pang punto, mas mabilis kang makakapag-ipon ng equity dahil bumibili ka sa mababang presyo. Kapag bumaba ang interest, mas mabilis tataas ang presyo ng bahay.
mas marami kang naipong equity. Kung mataas ang interest at kaunti ang demand, magandang pagkakataon bilang mamimili ng bahay. Pwede mong piliin ang gusto mong bahay sa magandang halaga, anuman ang interest dahil hindi ka naman magbabayad ng higit sa kaya mong buwanang obligasyon. Kung kaya mong mag-commit ng 3,000, yun pa rin ang bibilhin mo, anuman ang interest rate. Ang buwanang obligasyon mo ay dapat kung ano lang ang kaya mong bayaran. Kahit bumili ka sa 6% o 4% na interest, huwag ka dapat lumampas sa halaga na komportable kang bayaran. Kapag bumaba ang interest, nagbabago ang perception ng buyers. Mas masaya sila na magbayad ng mas mataas na presyo para sa same house. Pero kung mataas ang interest, ikaw ang may upper hand. Makakatawad ka at makakabili ng sulit na bahay. Laging tandaan, dapat maging wise ka sa magiging desisyon mo.